Ang ilang mga paglalakbay ay hindi nagsisimula sa pananabik, kundi sa pakiramdam na kung magpapaliban pa ng kaunti, baka huli na ang lahat. Ito ang kuwento ng unang 72 oras ng isang pamilyang Iranian sa Pilipinas. Hindi sila pumunta dito dahil pinangarap nilang manirahan sa lugar na ito o dahil handa na sila para sa isang bagong simula. Dumating sila dahil sa kaguluhan sa kanilang likuran. Ito ang isa sa iilang lugar na maaari pa nilang pasukin, ngunit ang pag-alis sa mapanganib na lugar ay hindi nangangahulugang agad na mawawala ang takot. Pagdating sa isang banyagang lungsod na walang kakilala, hindi marunong ng wika at hindi sigurado sa kinabukasan, ang nagpapatatag sa isang tao kung minsan ay hindi pera o malalaking plano, minsan nagsisimula lang ito sa napakaliit na bagay. Isang pakiusap na dahan-dahan upang maunawaan ng iba, isang mainit na lugaw para sa batang nilalagnat, isang cooling patch na inilagay sa labas ng pinto ng kwarto o isang tingin na sapat na banayad para malaman ng isang tao na hindi siya pinababayaan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga himala. Ito ay tungkol lamang sa kung paano nalagpasan ng mga tao ang unang araw sa banyagang lupain sa pamamagitan ng napakapangkaraniwang kabaitan ng mga estranghero. Hindi na mabilang ni Kian kung ilang beses nang nag-vibrate ang telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa sa umagang iyon. Bawat vibrate ay isang bagong balita na dumarating. Bawat mensahe ay isang manipis na hiwa na humahamon sa huling pasensya ng isang ama. Nakatayo siya sa gitna ng sala, tinitingnan ang mga muwebles na pinili ni Soraya ng maingat, na ngayon ay tila walang saysay tulad ng mga ebidensya ng isang panahong natapos na. Ang desisyon umalis ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng 3 gabing gising siya na nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang kakaibang ilaw sa kalangitan ng Tehran at naririnig ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak na si Hana sa hindi mapakaling pagtulog. Kailangan nating umalis, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay tuyo tulad ng alikabok sa kalsada. Hindi na nagtanong si Soraya, tahimik niyang inilabas ang kulay abong maleta mula sa ilalim ng kama. Hindi na siya umiiyak dahil tila naubos na ang kanyang luha. Matapos ang mga hapon na nakatayo at nakikita ang mahabang pila ng mga tao sa labas ng mga airline agencies, nagsimula siyang mag-ayos ng damit. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal at malungkot. Lumapit si Kian sa drawer ng kanyang office desk, kinuha ang isang A4 na papel na nakatupi sa 4. Kulubot dahil hawak niya ito ng mahigpit sa kanyang palad ng maraming beses. Ito ay ang tourist visa para sa Pilipinas na patago niyang inapply at inimprenta 3 araw na ang nakalipas. Sa panahong iyon, lihim pa rin siyang umaasa na hindi niya ito kailanman gagamitin, na ang lahat ay magpapahupa at makakainom siya muli ng tsaa pagkatapos ng isang nakakapagod na araw bilang computer technician. Ngunit ang huling contingency plan na iyon ay ang tanging pintuan na hindi pa isinasara sa kanilang harapan. Ang Pilipinas ay malayo sa rehiyon ng digmaan, ang gastos sa pamumuhay ay sapat sa kaunting dolyar na naiipon niya na mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. At pinakamahalaga, ito ang lugar kung saan siya makakapasok ng legal nang hindi dadaan sa matagal na proseso ng pagtatasa sa mga Western embassies na tumatagal ng buwan. Nakaupo si Hana sa sofa. Magkadikit ang 2 kamay na yakap ang luma niyang teddy bear, ang tanging laruan na ayaw niyang ihiwalay. Ang malalaking mata ng 6 na taong gulang na bata ay nakatingin sa kanyang mga magulang nang walang karaniwang pagmamaktol, tanging isang tahimik na takot. Lumuhod si Kian sa harap ng kanyang anak, hinaplos ang maitim na buhok ng bata. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Dinadala niya ang kanyang pamilya sa isang paglalakbay na walang tiyak na patutunguhan, isang kinabukasan na nakabitin sa iba't ibang time zones. Dadalhin ka ni tatay sa isang lugar na maraming puno, Hana, bulong ni Kian. Bagaman hindi niya pa mailarawan kung ano ang magiging hitsura ng maliit na eskinita sa Maynila na natagpuan niya sa isang booking app. Isinara nila ang pinto ng apartment bandang 2:00 ng hapon. Ang tunog ng kandado ay malakas at tiyak. Hindi na lumingon si Kian. Ayaw niyang maalala ang huling larawan ng kanilang bahay sa isang nagyayelong at madilim na estado. Tumingin lamang siya sa unahan, kung saan naghihintay ang ride-hailing car upang dalhin sila sa paliparan. Sa bulsa ng jacket ni Kian
Ang kulubot na visa paper ay tila umiinit. Noong 20 araw, iyan ang oras na pinapayagan silang manatili sa Pilipinas. Magiging sapat kaya ang mga araw na iyon para mahanap nila muli ang kanilang hininga o ito ay isa lamang pagpapaliban ng isang walang katapusang pagtakas? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa isip ni Kian habang umaandar ang kotse, iniiwan sa likod ang mga kalye ng Tehran na unti-unting lumalabo sa alikabok at ang mga busina ng sasakyan na puno ng pangamba. Ang unang flight patungong Kuala Lumpur ang naghihintay sa kanila at pagkatapos ay Maynila, isang lugar na hindi nila inakala na kanilang mararating sa buhay. Mabilis na humarurot ang kotse sa daan patungo sa paliparan. Ipinaubaya ni Hana ang kanyang ulo sa balikat ni Soraya. Nakapikit ang mga mata na parang sinusubukan niyang tumakas sa isang lumang panaginip. Mahigpit na hawak ni Kian ang strap ng kanyang bag kung saan nakalagay ang lahat ng ari-arian at pag-asa ng pamilya. Alam niya na ang totoong paglalakbay ay wala sa mga flight kundi sa kakayahan nilang panatilihin ang kanilang mga puso na hindi madurog pagtapak sa isang ganap na banyagang lupain. Hindi humihinto ang mundo para hintayin ang mga tumatakas. Sa transit area ng Kuala Lumpur Airport, ang mga tao ay naglalabasan mula sa mga internal train compartments, nagmamadali patungo sa mga marangyang duty-free shops na parang mga salamin at neon light na katedral. Regular na umaalingaw-ngaw ang mga anunsyo sa 3 wika, ngunit para kay Kian, tanging magulong tunog lamang ito na bumabagsak sa kanyang mga tainga na tensyonado na dahil sa kakulangan ng tulog. Dito, naglalakbay ang mga tao, nagtatrabaho, o naghahanap ng mga mamahaling regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang ang kanyang pamilya ay nakaupo doon sa malamig na mga upuang metal ng waiting area, parang isang isla ng katahimikan at pagod sa gitna ng maingay na karagatan. Matagal nang nakatulog si Hana sa 2 maleta na magkadikit, nakahiga siya ng nakabaluktot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang namumutla dahil sa direktang pagtama ng malamig na hangin ng aircon ng paliparan sa kanyang ulo. Habang tulog, lumuwag ang hawak ng kanyang maliit na kamay, kaya nahulog ang luma niyang teddy bear sa makintab na sahig. Yumuko si Kian upang pulutin ito. Hinaplos niya ang nagkadikit-dikit ng balahibo. Nararamdaman ang pamilyar na amoy ng bahay sa Tehran na nananatili pa rin sa laruang ito. Iyon ang huling piraso ng alaala, ang tanging bagay na hindi nangangailangan ng bisa para makatawid sa mga hangganan. Lumingali nga siya. At biglang nakita ang tingin ng isang grupo ng mga kabataang turista na nagtatawanan di kalayuan. Nakamakulay silang t-shirt, may mga light backpack sa kanilang mga balikat, at may hawak na mamahaling kape. Ang pagkakasalungat na iyon ay nagpakirot sa dibdib ni Kian. Napagtanto niya na ang agwat sa pagitan ng paglalakbay para magsaya at paglalakbay para mabuhay ay hindi nasa haba ng paglalakbay kundi sa pagkakaroon ng lugar na babalikan. Nagbukas si Soraya ng kanyang bag, kinuha ang ilang tuyong biskwit at isang bote ng mineral water na kalahati na ang laman. Pinira-piraso niya ang biskwit, pilit ginigising si Hana upang makakain ang bata. Walang sinabi si Soraya, ngunit nakita ni Kian na ang kanyang balikat ay paminsan-minsang nanginginig sa tuwing umaalingaw-ngaw ang anunsyo ng flight na patungong Middle East. Hindi siya tumingin sa telepono. Takot siya sa mga naglalabasang balita tungkol sa mga airstrike o mga pahayag ng paglala ng sitwasyon. Tumingin lang siya kay Hana na parang iyon ang tanging compass na makakatulong sa kanya na hindi mawala sa nakabiting espasyo ng transit area na ito. Lihim na sinuri ni Kian ang kanyang pitaka na puno ng dolyar na mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang ipon matapos ang 10 taon bilang computer technician ay nakalagay ngayon sa isang manipis na tumpok ng papel. Iyon ang huli niyang panangga laban sa kawalang katiyakan. Binuksan niya ang Wi-Fi app ng paliparan, pilit na kumonekta upang suriin muli ang address ng homestay sa Maynila. Lumitaw ang mga salitang Filipino sa screen na kakaiba at may matatalim na dulo. Pilit niya itong binasa. Pilit na kabisaduhin ang mga numero at pangalan ng kalye tulad ng isang sundalo na nagkakabisado ng mapa bago pumasok sa battle zone. Ang 12 oras na layover ay mahaba tulad ng 12 taon. Nang mag-turn ang orasan ng paliparan sa boarding time ng susunod na flight, nagising si Hana. Lumingalinga ang bata sa mga walang emosyon na salamin na dingding. Tinitingnan ang mga taong nagmamadali pagkatapos ay tumingala kay Kian na may mga mata pang antok. Tatay,
Uuwi na ba tayo? Ang tanong ng bata ay bumagsak sa espasyo, sinira ang pagtatangka ni Kian na manatiling kalmado buong araw. Agad na yumuko si Soraya upang ayusin ang kwelyo ng kanyang anak, iniiwasan ang tingin ni Kian. Hindi agad sumagot si Kian, hinaplos lang niya ng marahan ang pisngi ni Hana, nararamdaman ang lamig ng paliparan na nakakapit pa rin sa balat ng bata. Malapit na, anak, pupunta tayo sa isang bagong bahay. Doon ay may sikat ng araw at walang busina ng alarma. Alam niyang nagsisinungaling siya sa pinakamaliit, nagsasalita siya tungkol sa isang katotohanan na hindi pa sigurado. Tumayo sila. Binuhat ni Kian ang pinakamabigat na maleta. Ang maleta ay puno ng mga damit na marahil ay hindi kailanman babagay sa tropikal na klima ng lugar na kanilang pupuntahan. Pumasok sila sa jet bridge patungo sa eroplano. Iniiwan sa likod ang nagniningning na neon lights ng Kuala Lumpur. Sa kanilang harapan ay ang huling flight patungong Naya. Tumingin si Kian sa bintana ng eroplano, nakita ang mga ilaw ng kalye ng lungsod sa ilalim na lumalabo sa ilalim ng ulap, huminga siya ng malalim, pilit na pinawi ang pakiramdam ng pagkakagapos na bumibigkis sa kanyang dibdib. Maynila ang naghihintay sa kanila sa unahan. Isang ellipsis na kumakatawan sa lahat ng kanilang inaasahan. Ang kaligtasan para sa isang tumatakas ay hindi isang yakap, hindi rin isang malayong pangako. Minsan, ito ay nakapaloob lamang sa isang matibay na tunog ng selyo na tumatak sa pahina ng pasaporte na nagpapatunay na pinayagan kang makapasok sa ibang mundo. Nang bumukas ang pinto ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, isang makapal, maalinsangan at amoy hamog na hangin na tipikal sa tropikal na rehiyon ang sumalubong sa loob ng kabin. Sandaling huminto si Kian sa exit. Ang init na ito ay ibang-iba sa tuyong init ng Tehran o sa artipisyal na lamig sa Kuala Lumpur. Ito ay parang isang higanteng basa na kamay na dumampi sa kanyang balat. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang backpack, bumaba sa jet bridge, inalalayan sina Soraya at Hana papasok sa arrival lounge. Sinalubong sila ng Maynila ng isang magulong at makulay na tanawin. Mga signage sa Filipino na may kakaibang mga salita ay nagliliparan sa lahat ng dako. Lalabas, imigrasyon, bagahe. Pakiramdam ni Kian ay isa siyang bulag na bago pa lang nabigyan ng paningin ngunit inilagay sa gitna ng isang labyrinth. Hindi niya mabasa ang mga letra, tanging ang mga arrow lamang ang kanyang nasusundan. Sa immigration area, mahaba ang pila ng mga tao. Nakatayo si Kian doon, nagsisimula ng pawisan ang kanyang noo, hindi lang dahil sa init kundi dahil din sa isang hindi nakikitang takot na bumibigkis sa kanyang dibdib. Tinitingnan niya ang mga opisyal na nakaupo sa likod ng makapal na salamin, kalmado ang kanilang mga mukha, mabilis na binubuklat ang mga pasaporte. Hinawakan ni Kian ang kanyang bulsa sa dibdib, kung saan ang I-visa na nakaimprenta sa A4 na papel ay kulubot na dahil sa pawis sa kamay. Nag-aalala siya sa kanyang nasyonalidad. Takot siya sa mga tanong, takot na maimbitahan sa isang saradong silid, at pinakakinatatakutan niya ay ang pabalikin sa lugar na kakatakas lang niya. Nang dumating ang kanyang turn, humakbang si Kian patungo sa counter na may nanginginig na mga paa. Inilagay niya ang 3 pasaporte at ang I-visa paper sa mesa. Ang immigration officer ay isang nasa katamtamang edad na lalaki na may bahagyang pagod na mga mata. Kinuha niya ang pasaporte ni Kian, binuklat ang bawat pahina, pagkatapos ay tumingin sa computer screen. Tumagal ang katahimikan ng 1 minuto, ngunit para kay Kian ay parang 1 milenyo. Pinigilan niya ang hininga, nakita niyang mahigpit na hawak ni Soraya ang balikat ni Hana hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Si Hana, sa sobrang pagod, ay nagsisimula ng umiyak. Hindi niya sinasadya na mahulog ang emergency folder na hawak ni Soraya. Nagkalat ang mga puting papel sa ilalim ng counter. Nag-aalala na yumuko si Soraya upang pulutin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na parang isang ibon na nakakulong. Tumingala ang immigration officer. Nakita niya ang umiiyak na bata. Nakita ang nanginginig na mga kamay ng ina. Hindi siya nagalit. Tahimik niyang inilagay ang selyo sa pasaporte ni Kian, pagkatapos ay kay Soraya at Hana. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinulak ang mga pasaporte pabalik kay Kian at sinabing may mabagal na Ingles, malalim ang boses at may lokal na tono, "Slowly, it's okay."
Ang maikling pangungusap na yon ay parang isang hiwa ng kutsilyo sa tension balloon na handa ng sumabog sa loob ni Kian. Nagulat siyang tumingin sa lalaki sa likod ng salamin. Walang pagsusuri, walang pagdududa, tanging isang tahimik na kumpirmasyon na sila ay malugod na tinatanggap dito. Nang makalabas sila sa huling checkpoint patungo sa arrival hall, sinalubong sila ng Maynila na parang isang tsunami ng ingay, mga tawagan ng tao, mga tunog ng trolley. Pagkalabas lang nila sa automatikong salamin na pinto, ang tunog ng busina ng mga motorsiklo ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang dagat ng mga tao ang naghihintay sa labas, daan-daang mata ang nakatingin sa exit. Huminto si Kian sa gitna ng daloy ng mga tao, labis na nalilito. Sa gitna ng mga signboard na nakasulat sa Filipino, sa gitna ng mainit na sikat ng araw sa hapon at ang daloy ng motorsiklo na parang umaagos na talon sa labas, bigla niyang napagtanto na wala siyang ibang maaasahan kundi ang mga dolyar na mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib at isang address ng homestay na nakasave sa kanyang telepono. Nagmamadali siyang kinuha ang telepono, pilit na hinahanap ang icon ng ride-hailing app tulad ng sinabi ni Ramon, ngunit lumabo ang kanyang mga mata dahil sa init at pagkamangha. Tiningnan ni Kian si Hana, mahigpit na kapit ang bata sa laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng takot sa sobrang ingay ng lungsod. Alam niyang nakatakas sila sa isang takot upang pumasok sa isa pang takot. Ang takot ng mga ganap na estranghero sa isang planeta na hindi nila alam kung paano makipag-ugnayan. Ang ride-hailing car na inbook ni Kian ay sa wakas ay lumabas sa screen na nagpapakitang dumating na ito. Huminga siya ng malalim, senyasa ng kanyang asawa at anak na sumunod sa kanya patungo sa passenger pickup lane. Sa mataong lane na iyon, lumitaw ang Maynila na may lahat ng kanyang pagkaabalay, isang lungsod na hindi natutulog. At nagtanong si Kian kung sa gitna ng ingay na ito ay makakahanap ba ang kanyang pamilya ng isang maliit na sulok upang makapagpahinga nang hindi nagugulat sa bawat ingay. Lumiko ang ride-hailing car mula sa airport pickup lane. Ganap na inihihiwalay ang pamilya ni Kian mula sa mga anunsyo ng loudspeaker at sa kaguluhan ng international terminal. Sa loob ng kotse, nagbuga ang aircon ng banayad na amoy ng lemongrass essential oil na pumawi sa mainit at mamasa-masang pakiramdam sa kanilang balat. Nakaupo si Kian sa front seat, hindi inaalis ang tingin sa screen ng telepono na nagpapakita ng asul na linya patungo sa isang distrito ng Maynila. Ang rush hour ng lungsod ay lumitaw sa kanilang harapan na parang isang action movie na pinabilis. Hindi pa nakakita si Kian ng ganoong karaming motorsiklo. Dumadaloy ang mga ito sa kalsada na parang isang malakas na agos, sumisingit sa bawat bakanteng espasyo. Ang ugong ng mga makina ay bumubuo ng isang makapal na background noise. Sa labas ng bintana, nakita niya ang mga mukha ng mga lokal sa likod ng kanilang mga face masks. Kalmado ang kanilang mga mata habang dumadaan sa mga mataong intersection. Nakaupo si Soraya sa backseat na mahigpit na yakap si Hana. Ang 6 na taong gulang na bata ay nakatitig sa bintana, namamangha sa mga makukulay na signage, sa mga food carts na puno ng prutas, at maging sa mga bougainvillea na kumikinang sa gilid ng bangketa. Biglang bumagal ang sasakyan at lumiko sa isang mas maliit na kalye, bago huminto sa simula ng isang eskinita na inakala ni Kian na hindi na kayang pasukan ng kotse. "Alice Mall, cannot go," sabi ng driver sa sirang Ingles, itinuturo ang malalim na eskinita sa harap. Tumango si Kian, nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Pagkalabas lang niya sa loob ng kotse, bumalik ang init at ingay. Ito ang maze ng mga dilaw na ilaw na nakita niya sa mapa. Ang eskinita ay may lapad lamang na mahigit 2 metro. At sa magkabilang gilid ay mga matataas na bahay na magkakatabi. Ang mga balkonahe ay puno ng nakasampay na damit at maliliit na potted plants. Ang dilaw na ilaw mula sa mga sari-sari stores ay sumisinag, nahahalo sa amoy ng masarap na piniritong bawang mula sa isang kusina na nagluluto. Nag-abalang binuksan ni Kian ang trunk ng sasakyan, inilabas ang 2 mabibigat na kulay abong maleta, naramdaman niyang masakit ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga buto ay tila basag matapos ang mahigit 12 oras na paglalakbay. Balak niyang hawakan ang isang maleta sa isang kamay at akayin si Hana sa kabilang kamay, ngunit ang daloy ng motorsiklo ay patuloy na dumadaan sa makipot na eskinita na nagpataranta sa kanya.
Nahihirapan din si Soraya sa kanyang malaking bag at sa teddy bear ng kanyang anak. Biglang may kamay na may kulay araw ang humawak sa strap ng pinakamabigat na maleta mula kay Kian. Ito ay ang driver ng Grab. Walang sinabi ang driver, inilagay lang niya ang kanyang motorsiklo sa gilid, pagkatapos ay tahimik na binuhat ang maleta at naglakad sa unahan, sininyasan ang pamilya ni Kian na sumunod. "Follow me," sabi ng driver, malalim ang boses ngunit taos puso. Bahagyang huminto si Kian. Ang kanyang likas na pag-iingat ay nagtulak sa kanya na hawakan ang kanyang mga gamit, ngunit sa nakita niyang mabilis na paglakad at basang-basa ng pawis na likod ng estranghero na nagbubukas ng daan sa gitna ng daloy ng motorsiklo para sa kanyang asawa at anak, biglang lumambot ang puso ni Kian. Pumasok sila sa mas malalim na eskinita, dumaan sa isang karinderya na umuusok ang usok, dumaan sa isang grupo ng mga lalaking nakaupo at umiinom ng iced tea sa maliliit na plastic na upuan. Walang tumingin sa kanila ng mapanuri. Umilag lang ang mga tao sa gilid upang magbigay daan sa mga maleta na nagkakatal-katal sa sementadong sahig. Huminto ang driver sa harap ng isang bahay na may brown na kahoy na pinto. Sa tabi nito ay may bougainvillea na namumulaklak. Inilagay niya ang maleta sa baitang, pinunasan ang pawis sa kanyang noo at ngumiti kay Kian, ipinakita ang kanyang bahagyang hindi pantay ng ngipin. "Home here," sabi niya, at itinuro ang keypad lock sa tabi ng pinto na itinuro kay Kian sa pamamagitan ng app. Dali-daling kinuha ni Kian ang pitaka, balak kumuha ng karagdagang dolyar upang magpasalamat, ngunit mabilis na itinanggi ng driver. Tumango lang siya at sinabing, "Welcome," pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa simula ng eskinita upang bumalik sa kanyang sasakyan. Nakatayo si Kian ng tahimik, pinagmamasdan ang anino ng lalaking iyon na unti-unting nawawala sa madilim na dilaw na ilaw ng eskinita. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang daliri habang pinindot ang code upang buksan ang kahoy na pinto. Nang bumukas ang pinto, isang maliit ngunit malinis na silid ang lumitaw sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw. Pumasok sina Soraya at Hana. Ang silid ay kakaibang tahimik, ganap na hiwalay sa ingay sa labas. Ngunit nang isasara na ni Kian ang pinto upang tamasahin ang unang kapayapaan, napansin niya na nakalagay ang kamay ni Soraya sa noo ni Hana. "Kian, ang init ng bata," bulong ni Soraya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kakatapos lang isara ang pinto ngunit isa pang pag-aalala ang nakapasok. Ang mga unang araw nila sa Maynila ay tila hindi magiging payapa tulad ng ipinangako ni Kian sa kanyang anak. Sa dilim ng maliit na homestay room, ang bawat tunog ay nagiging abnormally malaki. Hindi humiga si Kian sa kama, umupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kahoy na pinto. Ang kanyang mga mata ay dilat na nakatingin sa walang katapusang espasyo. Ang maputlang dilaw na ilaw ng kalye ay sumisinag sa siwang ng mataas na bintana sa dingding na nagpipinta ng mga baluktot na linya ng liwanag sa sahig. Dito, walang tunog ng mga alarma, ngunit ang kakaibang katahimikan ng silid ay nagpaparamdam kay Kian na mas nakakagapos kaysa sa ingay sa labas. Pagkatapos, umulan sa Maynila. Sa simula ay patak-patak lamang, ngunit sa isang kisap mata, isang malakas na pag-ulan ang bumuhos. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa bubong ng kalapit na bahay ay umalingaw-ngaw na parang libu-libong tambol na sunod-sunod nakakabingi. Para sa mga residente sa eskinita, iyon ay isang tunog na nagpapalamig sa isang mainit na araw. Ngunit para kay Hana, iyon ay isang sumisigaw na tunog. Sa eksaktong sandali na iyon, isang motorsiklo na huling umuwi mula sa trabaho ang humarurot upang dumaan sa putik. Isang malakas na backfire ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng bintana. Tumalon si Hana na parang spring. Hindi siya umiyak, kundi bumulong ng isang maliit at masakit na tunog at pagkatapos ay sumiksik sa ilalim ng mababang kahoy na kama. Nakahiga siya doon ng nakabaluktot, dalawang kamay na mahigpit na nakatakip sa tainga, nanginginig ang katawan na parang dahon bago ang bagyo. "Hana, ayos lang, anak," tunog lang iyon ng sasakyan. Nagmadaling bumaba si Soraya sa sahig. Iniabot ang kanyang kamay sa ilalim ng kama, pilit na inilalabas ang kanyang anak. Ngunit lalong sumiksik si Hana sa madilim na sulok, bumubulong ng mga piraso ng salitang Persian tungkol sa pagbagsak. Tumayo si Kian, mahigpit ang hawak ng kanyang kamay hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang asawa,
Nararamdaman ang lamig mula sa sementadong sahig at ang init na nagmumula sa maliit na katawan ni Hana. Ang bata ay kalahating tulog at kalahating gising dahil sa lagnat na nagsisimula ng umalpas. Tumingin si Hana sa kanyang ama. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng luha. Ang kanyang boses ay mahina ngunit sapat upang durugin ang puso ni Kian. Tatay, sapat na ba ang layo ng tinakbo natin? Mahahanap ba nila tayo? Napatigil si Kian. Inabot niya ang kanyang kamay at niyakap ang kanyang anak, kahit na si Hana ay nagpupumiglas sa takot. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang babae sa kanyang buhay. Sa gitna ng banyagang silid, naririnig ang tunog ng pagulan sa bubong, na parang tunog ng yapak ng mga multo ng nakaraan na humahabol sa kanila mula sa kalahati ng mundo. Lalong tumaas ang lagnat ni Hana. Gumamit si Soraya ng basang tuwalya na may malamig na tubig at inilagay sa noo ng bata. Ngunit sa loob lang ng ilang minuto, uminit na ang tuwalya. Kinalkal ni Kian ang bagahe, hinahanap ang gamot para sa lagnat na naalala niyang dinala niya, ngunit sa pagmamadali ng umalis sila ng bahay, nakalimutan niya ito sa ibabaw ng mesa sa kusina sa teran. Tumingin siya sa bintana, umuulan pa rin ng malakas. Ang eskinita ngayon ay madilim at puno ng tubig. Hindi niya alam kung nasaan ang botika, hindi niya alam kung sino ang tatawagan, at ang takot na mawala sa dilim ng Maynila ay nagpatigil sa kanyang mga hakbang sa mismong pinto ng silid. Hindi niya sila may iwan ng mag-isa sa ganitong kalagayan. Kinuha ni Kian ang telepono, ginamit ang kaunting signal ng mobile data na natitira upang magpadala ng maikling mensahe sa homestay manager sa pamamagitan ng app. Ang anak ko ay may mataas na lagnat, wala akong gamot. Pakiusap, tulungan niyo ako. Lumipas ang kalahating oras sa isang mabigat na katahimikan. Tanging ang hirap na paghinga ni Hana at ang paghina ng ulan. Nakaupo pa rin si Kian doon, mahigpit ang hawak sa telepono. Ang puso ay puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Biglang may kumatok sa pinto. Napakabanayad. 3 banayad na katok lamang. Nagulat si Kian. Instinctively siyang tumayo. Handa na parang hayop na nasa sulok. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Narinig ang tunog ng mga yapak na papalayo patungo sa makitid na hagdanan. Nang tuluyan ng tumahimik ang tunog, dahan-dahang binuksan ni Kian ang kandado, bahagyang binuksan ang pinto. Sa sahig ng pasilyo, sa harap mismo ng pinto, ay isang maliit na puting plastik na supot. Lumingalinga si Kian, tahimik ang pasilyo sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw. Yumuko siya upang pulutin ang supot. Sa loob ay may 2 asul na cooling patches, isang maliit na bote ng eucalyptus oil at isang maliit na papel na may ilang garbled na salitang Ingles na nakasulat sa ballpen, "For baby, free, your host." Kinuha ni Kian ang supot ng gamot at tumayo. Nang matagal sa ilalim ng dilaw na ilaw ng pasilyo, inakala niya na ang may-ari ng homestay ay naroon pa rin sa ground floor o marahil ay kinalkal niya ang maliit na reception counter ng homestay upang hanapin ang ilang mahahalagang bagay para sa isang batang nilalagnat. Maari rin na ipinabili lang niya sa kung sino sa eskinita at ipinadala sa harap ng pinto. Anuman ang paraan, ang nagpatigil kay Kian ay hindi ang maliit na supot ng gamot sa kanyang kamay, kundi ang katotohanan na sa ganitong gabing umuulan, mayroon pa ring taong nakapansin na sa likod ng kahoy na pintuan na ito ay isang pamilya na nagpapanik. Isinara niya ang pinto at bumalik sa kama. Tumingin sa kanya si Soraya na may pag-asa sa mga mata. Nang idinikit ang malamig na cooling patch sa noo ni Hana, bumuntong hininga ang bata at unti-unting lumalim ang tulog. Ganap nang tumigil ang ulan sa labas, tanging ang tunog ng patak ng tubig mula sa eaves ang naririnig. Hindi pa tapos ang unang gabi sa Maynila, ngunit sa maliit na silid na ito, ang tibok ng puso ng 3 ay tila nagsimulang muling magkasundo. Umupo muli si Kian sa tabi ng pinto, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Tiningnan niya ang maliit na papel sa ilalim ng dilaw na ilaw. Nagtataka kung sino ang estranghero na babae na iyon at bakit sila nagmalasakit sa isang pamilyang hindi nila kilala sa gitna ng gabi. Ang kabaitan kung minsan ay hindi nangangailangan ng marangyang porma, ito ay isang mabilis na idinikit na piraso ng papel at ang lamig ng isang cooling patch sa gitna ng mahabang gabi. Nang suminag ang liwanag ng umaga sa manipis na kurtina na nagtatapon ng mapusyaw na sikat ng araw sa sahig na kahoy,
Saka lang napagtanto ni Kian na nakatulog siya nang nakasandal sa pinto. Nagising siya ng gulat. Ang unang reaksyon ay tumingin sa harap ng kama. Nanonood pa rin si Hana, regular at mas banayad na ang kanyang paghinga. Sa noo ng bata, ang mapusyaw na asul na cooling patch, ang lihim na regalo mula kagabi, ay naroon pa rin na parang tanda ng proteksyon. Kagigising lang din ni Soraya, ang kanyang mukha ay pagod ngunit ang kanyang mga mata ay nabawasan ang pagkabahala. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang dinama ang noo ng kanyang anak pagkatapos ay tumingin kay Kian at tumango ng bahagya, lumubog na ang lagnat. Kinuha ni Soraya ang maliit na plastic na supot na nakalagay pa rin sa mesa, inilabas ang sulat kamay na papel na may asul na ballpen na napulot ni Kian sa hating gabi. For baby, free, your host. Tinitigan nila ang mga garbled na letra ng matagal. Sa Tehran, sanay na si Kian sa pagbabayad para sa lahat o maging mapagbantay sa mga alok na masyadong maganda para maging totoo. Ngunit ang papel na ito ay walang hinihingi. Ito ay isang sagot lamang sa kanyang desperadong paghingi ng tulong sa messaging app ilang oras na ang nakalipas. Napagtanto ni Kian na marahil nakita ng homestay manager ang pamumutla ni Hana mula pa nang mag-check-in sila o simple lang na narinig niya ang masakit na iyak ng bata sa manipis na dingding at ang tunog ng ulan sa bubong. Isang tahimik na pagmamalasakit na sapat upang palamigin ang lamig ng kalungkutan sa banyagang lupain. Sa labas ng bintana, nagsimula ng magising ang eskinita. Ang Maynila sa umaga ay hindi bumabagsak sa kanilang tainga sa pamamagitan ng mga pagsabog o busina ng alarma. Nagsimula ito sa tunog ng walis na kumakaluskos sa sementadong sahig ng kung sino sa ibaba, ang kalansing ng mga motorsiklo na inilalabas mula sa bahay. At pagkatapos ay ang mga tawag, pandesal. Sariwang pandesal, ang tawag ay regular at may ritmo na umaalingaw-ngaw mula sa simula hanggang sa dulo ng eskinita na parang musika ng pang-araw-araw na buhay. Tumayo si Kian sa tabi ng bintana, sumisilip sa siwang ng kurtina. Nakita niya ang isang lungsod na namumuhay ng kakaibang payapa. Ang mga kapitbahay ay naglalabas ng kanilang mga motorsiklo, nagbabati sa isa't isa pagkatapos ay nakikisama sa abalang daloy ng sasakyan sa labas. Isang matandang babae ang nagdidilig ng kanyang mga bougainvillea sa harap ng kanyang bahay, paminsan-minsan ay tumitingala sa maaliwalas na kalangitan. Lahat ay nangyayari ng natural tulad ng paghinga, isang pagiging normal na matagal nang nawala sa kanyang pamilya. Umupo si Kian sa mesa, binuksan ang maliit na supot na naglalaman ng mga reserbang pagkain na dala niya mula sa Iran, tanging tuyong biskwit at kaunting manina lang ang natira. Tiningnan ni Soraya ang halos ubos na pagkain at pagkatapos ay si Hana na nagsisimulang gumalaw at magising. Malapit na siyang magutom at hindi na sila makakatagal kung mananatili lang sila sa silid na ito. Huminga ng malalim si Kian, kinuha ang sako ng mga dolyar na mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib at ang telepono na may naka-install na translation app. Alam niyang kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang harapin ang daloy ng motorsiklo na parang umaagos na talon sa labas, ang mga signboard na hindi niya mabasa, at ang mga estranghero upang maghanap ng pagkain at magpapalit ng pera. Manatili ka dito kasama ang bata, babalik ako agad, sabi ni Kian, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Hinawakan ni Soraya ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding tiwala. Pinihit ni Kian ang kandado ng pinto, lumabas sa makitid na pasilyo. Ang kahoy na hagdanan ay umalingaw-ngaw sa bawat hakbang. Pagkababa niya sa ground floor, ang amoy ng masarap na piniritong bawang at ang mayaman na amoy ng sabaw mula sa isang eatery sa dulo ng eskinita ay sumingaw sa kanyang ilong na nagpagutom sa kanya. Sandaling huminto si Kian sa harap ng bahay, tiningnan ang pulang lobo na nahulog ng kung sino at sumabit sa bakod na bakal. Pagkatapos ay diretso siyang lumakad sa nagniningning na sikat ng araw ng eskinita. Ito ang kanyang pagkakataong matutong huminga muli sa lupaing ito. Hindi bilang isang tumatakas kundi bilang isang ama na naghahanap ng buhay para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng isang lungsod na may milyon-milyong taong abala, ang koneksyon, kung minsan, ay hindi nagmumula sa mga salita, kundi sa init na nagmumula sa isang mangkok ng mainit na lugaw at sa mapagpakumbabang tingin ng isang estranghero na hindi mo pakilala ang pangalan.
Humakbang si Kian palabas sa dulo ng eskinita. Ang sikat ng araw alas 8 ng umaga ay nagsisimula ng maging matindi, nagpapababa ng isang kumikinang na ulap ng init sa aspalto. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pitaka sa bulsa ng kanyang pantalon kung saan nakalagay ang PHP 500 na kakapalit lang niya mula sa isang money changer malapit doon. Ang halaga ay napakalaki kumpara sa kanyang pagkaunawa sa halaga ng pamumuhay dito. Sinalubong siya ng Maynila sa umaga ng iba't ibang tunog. Ang kalansing ng metal mula sa mga street vendors, ang malakas na busina ng motorsiklo at maging ang bulungan ng tawanan mula sa mga sidewalk coffee shops. Huminto siya sa harap ng isang maliit na tindahan na nakasandal sa isang lumang pader na ladrilyo kung saan may isang matandang babae na may nakatirintas na buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na kulubot ng panahon, ay sumusukal ng lugaw mula sa isang malaking kalderong aluminyo. Ang amoy ng masarap na kanin na halo sa amoy ng dahon ng sibuyas at sariwang luya ay umuusok na nagpagutom kay Kian. Nag-aalala siyang kinuha ang telepono, balak buksan ang translation app upang bumili ng isang bahagi para kay Hana, ngunit ang ingay ng mga motorsiklo na dumadaan ay nagpahina sa app na makilala ang boses. Tumingala ang matandang babae at tiningnan siya. Hindi siya nagtanong sa Ingles, hindi rin siya naghintay na magpaliwanag si Kian. Tiningnan niya ang madilim na mga mata ni Kian dahil sa kakulangan ng tulog at ang kulubot na damit ng dayuhan. Pagkatapos ay tahimik niyang sinukal ang isang mangkok ng mainit na lugaw, mas marami kaysa karaniwan. Naglagay siya ng kaunting giniling na karne, kaunting ginadgad na luya upang panatilihing mainit ang tiyan, at pagkatapos ay maingat na ipinabalot sa isang plastik na supot. Inabot ni Kian ang PHP 500 nang nag-aalangan. Tiningnan ng matandang babae ang pera at pagkatapos ay siya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo at nag-wave ng kamay. Hindi niya kinuha ang pera. Sa halip, iniabot niya ang kanyang magaspang na kamay na may mga age spots. Marahang hinila ang kamay ni Kian. Itinuro niya ang magulong tumpok ng barya sa pitaka ni Kian, kinuha ang isang PHP 20 at isang PHP 10, pagkatapos ay tumango na sapat na iyon. Itinuro pa niya ang kulay berde ng PHP 500 at ang mapusyaw na asul na kulay ng mas maliit na pera upang matulungan si Kian na makilala, iniiwasan ang nakakapinsalang pagkalito sa susunod na pagkakataon. Kumain ka na para mainitan ang tiyan. Kawawa naman ang bata, sabi ng matandang babae sa isang torrent ng Filipino na hindi naintindihan ni Kian kahit isang salita. Ngunit ang kanyang malalim na boses at ang kamay na marahang humahaplos sa kanyang balikat ay sapat na paliwanag. Nakatayo si Kian ng tahimik sa gitna ng mataong bangketa, isang estranghero sa isang bansa na kakatapak lang niya wala pang 48 oras, ang nagtuturo sa kanya kung paano gumastos ng pera at nag-aalaga sa kanya ng isang mainit na pagkain. Yumuko siya upang batiin ang matandang babae ng may paggalang, bumubulong-bulong ng salamat po sa Filipino na itinuro sa kanya ni Ramon sa pamamagitan ng mensahe. Ngumiti lang ang matandang babae. Ang kanyang ngiti ay nagpatipon sa mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, malumanay na parang isang lola na iniwan ni Kian sa Tehran. Binuhat ni Kian ang mainit na supot ng lugaw at naglakad pabalik sa eskinita. Ang init mula sa plastik na supot ay kumalat sa kanyang palad, banayad at mas totoo kaysa sa anumang pangako. Napagtanto niya na dito, hindi kailangang malaman ng mga tao kung saan ka nanggaling o kung ano ang iyong tinatakasan upang maging mabait sa iyo. Nang pumasok siya sa silid, gising na si Hana. Nakita niya ang supot ng pagkain sa kamay ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, ang kanyang malalaking mata ay nagpakita ng kuryosidad sa halip na takot. Ang simpleng mangkok ng lugaw na iyon ay hindi lamang pagkain para sa isang bata na kakatapos lang ng lagnat, kundi ito rin ang unang aral ni Kian tungkol sa isang wika na hindi nangangailangan ng tunog. Ang wika ng pag-unawa sa pagitan ng mga ordinaryong tao. Ang mga bata ay may sariling wika na madalas na hindi sinasadya na nawawala sa mga matatanda sa kanilang mga pag-aalala. Ang wika ng ganap na tiwala at walang hangganang kuryosidad. Sa hapon ng ikalawang araw sa Maynila, hindi na kasing tindi ng sikat ng araw tulad ng tanghali. Ang liwanag ng sunset ay nagkulay pulot, bumababa sa mga lumang pader na may lumot sa eskinita.
na nagpapahupa sa makapal na alikabok at usok na karaniwan sa araw. Si Hana, matapos kainin ang mangkok ng lugaw at matulog ng mahaba at walang panaginip, ay nagsimula ng bumalik ang kaunting kulay rosas sa kanyang maputlang pisngi. Hindi na siya sumusiksik sa ilalim ng kama ngunit hindi pa rin nangangahas na iwanan ang kanyang lumang teddy bear. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa halos maputol na tenga nito na parang iyon ang tanging tali na nag-uugnay sa kanya sa lupa. Bahagyang binuksan ni Soraya ang bakal na pinto ng inner courtyard ng homestay upang masalubong ang simoy ng hangin. Umupo siya sa malamig na bato na hagdanan, hindi inaalis ang tingin kay Hana. Nakatayo ang bata na nakasiksik sa likod ng bakal na pinto, sumisilip sa labas ng eskinita sa pamamagitan ng makitid na siwang. Ang mundo sa labas para kay Hana ay isang bagay na nakakatakot at kaakit-akit. Sa tapat ng homestay ay isang maliit na bahay na may mga bougainvillea na kumikinang at naglalaglagan ng mga bulaklak sa bakuran. Isang batang Filipino na kasing edad ni Hana na may t-shirt na puno ng mantsa ng tinta ay masayang hinahabol ang isang maliwanag na pulang lobo. Ang manipis na tali na naguugnay sa lobo sa pulso ng bata ay umindayog sa hangin ng hapon. Tumawa ng malakas ang bata sa tuwing dumadampi ang lobo sa mga bulaklak ng bougainvillea. Isang malinis na tawa na walang bahid ng pag-aalala. Nakatayo si Hana ng tahimik, ang kanyang malalaking mata ay nakasubaybay sa paggalaw ng pulang lobo. Iyon ang pinakamaliwanag na pula na nakita niya. Ganap na salungat ito sa kulay abo na tono ng mga guho at usok ng digmaan na nakita niya sa bintana ng kotse sa Tehran. Hindi sinasadya, lumuwag ang yakap niya sa teddy bear, lumapit pa sa bakal na pinto. Biglang huminto ang kapitbahay na bata nang makita niyang may kakaibang mukha na nagmamasid sa kanya. Nakatayo ng tahimik ang bata, tinitingnan si Hana, isang batang may maitim na kulot na buhok at malalalim na mata na puno ng pagkamahiyain. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan sa pagitan ng dalawang bata na hindi pareho ang wika. Pagkatapos, nang may purong naturalidad, tumakbo ang bata malapit sa homestay. Hindi siya nagatubili, hindi nagtanong, hindi rin naghintay ng pahintulot. Inalis ng bata ang tali sa kanyang kamay at iniabot ang lobo sa siwang ng bakal na pinto patungo kay Hana. Para sa iyo, sabi ng bata sa Filipino, sinamahan ng isang friendly na pagtango ng ulo, umurong ng isang hakbang si Hana. Nagising ang kanyang likas na pag-iingat. Tiningnan niya ang lobo at pagkatapos ay ang batang nakangiti ng malapad na nagpakita ng isang nawawalang ngipin. Pinigilan ni Soraya ang hininga habang pinagmamasdan ang tagpong iyon mula sa likuran. Hindi siya nang himasok. Gusto niyang makita si Hana na lampasan ang kanyang sariling harang. Tiningnan ni Hana ang teddy bear sa kanyang kaliwang kamay at pagkatapos ay ang pulang lobo na nakalutang sa harap niya. Dahan-dahan at nanginginig, binitiwan niya ang isang kamay mula sa teddy bear, iniabot ang kanyang maliliit na daliri upang hawakan ang tali. Ang makinis na pakiramdam ng tali at ang gaan ng lobo nang hawakan niya ito ay nagpagulat kay Hana. Marahan niyang hinila ang tali, ang lobo ay sumasayaw na parang bumabati. Tumawa ng malakas ang kapitbahay na bata nang makitang tinanggap na ni Hana ang regalo, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo papasok sa bahay matapos marinig ang tawag ng kanyang ina. Nakatayo si Hana doon, kaliwang kamay na yakap ang teddy bear, kanang kamay na mahigpit na hawak ang pulang lobo. Isang napakanipis, napakabanayad ng ngiti. Ngunit isang tunay na ngiti ang unang beses na lumitaw sa labi ng bata mula nang umalis sila sa Tehran. Nakaupo si Soraya sa likuran, nasaksihan ang buong sandali na iyon, nararamdaman na parang may kung ano ang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi siya humagulgol, ngunit ang mainit na luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Naintindihan niya na hindi gamot o ang mga pangako ni Kian ang nagpagaling kay Hana, kundi ang pulang lobo at ang pagtango ng isang estranghero na bata ang nagsabi sa kanyang anak, "Dito, hindi ka sasaktan ng mundo." Sa hapon na iyon, tila lumiwanag ang homestay room. Ang pulang lobo ay nakalutang sa kisame na parang ilaw ng pag-asa. Bumalik si Kian na may dalang mga pangangailangan sa kanyang kamay. Nagulat siya nang makita si Hana na nakaupo sa gitna ng sahig, masayang ipinapakita sa kanya ang kanyang bagong kaibigan. Tiningnan niya ang kanyang asawa,
Nakita ang mga mata ni Soraya na may luha pa rin ngunit mayroong gaan ng loob na hindi pa niya nakita. Ganap nang binitiwan ni Hana ang teddy bear sa kama upang gamitin ang dalawang kamay sa paghawak sa tali ng lobo. Ang lumang laruan na nagdala ng masakit na nakaraan ay ngayon ay nagbigay daan na sa isang bago, makinang at magaan na alaala. Matapos ang unang 48 oras, maingay pa rin ang Maynila, mainit pa rin at maalikabok. Ngunit sa maliit na eskinita na ito, nagsimula ng maramdaman ng pamilya ni Kian na hindi na nila kailangang ipilit ang kanilang sarili na labanan ang buong mundo. Ang kaligtasan ay hindi na isang abstract concept. Ito ay nagpakita sa pulang kulay ng isang lobo na ipinasa sa siwang ng bakal na pinto. Bumaba ang sunset sa eskinita na may mapusyaw na lilang ilaw at puno ng amoy ng lutong bahay. Nakaupo si Kian sa isang plastik na upuan sa isang maliit na coffee stall sa sulok, hawak-hawak ang papel na may numero ng telepono ni Ramon. Matapos ang 2 araw ng pag-isa sa gitna ng trauma at kalituhan, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-ugnayan sa tanging anchor na mayroon siya sa lungsod na ito. Dumating si Ramon sa isang lumang motorsiklo na puno ng alikabok sa kalsada. Hindi siya nakasuot ng suit o nakasakay sa kotse tulad ng inaakala ni Kian sa isang international partner. Nakakupasing t-shirt si Ramon, nakatsinelas, mukhang kalmado at ganap na nakasama sa ritmo ng buhay sa eskinita. Walang mainit na yakap o mahabang formal na tanong. Inilagay lang ni Ramon ang kanyang kamay sa balikat ni Kian. Mahigpit na hinigpitan, pagkatapos ay umorder ng 2 baso ng iced black coffee. Tingnan ko ang mga papeles mo, sabi ni Ramon, malalim at kalmado ang boses. Kinuha ni Kian mula sa bulsa ng kanyang dibdib ang kulubot na tumpok ng papeles, mga pasaporte, ang I-visa at ang homestay booking confirmation. Sinuri ni Ramon ang bawat pahina sa ilalim ng malabong ilaw ng kalye. Pagkatapos ay tumango. Ayos naman ang lahat. Ang may-ari ng homestay ay kailangan lang mag-report ng temporary residence para sa inyong pamilya. Nag-text siya sa akin kagabi. Sabi niya may kasama kayong bata at bagong dating, kaya kung may kailangan kayo, sabihin lang. Tumingala si Kian kay Ramon. Ang isang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na upang gumaan ang kanyang loob. Sumipsip si Ramon ng kape at nagpatuloy sa pagsasalita na parang ordinaryong bagay lang iyon. Ang matandang babae na nagtitinda ng lugaw sa dulo ng eskinita, madalas siyang napapansin ang mga estranghero. Kapag may nakita siyang nalilito, tinutulungan niya lang. Sa mga eskinita na ganito, magkalapit ang mga tao kaya't madalas silang nagmamalasakitan. Natahimik si Kian. Naisip niya ang lugaw kaninang umaga. Naisip niya ang papel na inilagay sa harap ng pinto noong gabing umuulan. Naisip niya ang pulang lobo sa kamay ni Hana. Ang mga bagay na iyon ay hindi na lumitaw bilang isang nakaplanong himala, kundi bilang maliliit na piraso ng di sinasadyang kabaitan na dumating sa tamang oras nang ang kanyang pamilya ay pinakamahina. Ganap na lumubog ang sunset, nagbigay daan sa malabong ilaw ng kalye. Tiningnan ni Kian ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kahoy na mesa. Hindi na ito nanginginig. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kapehan sa tapat. Ang kanyang mukha ay payat pa rin, ang kanyang mga mata ay may madilim pa ring eye bags, ngunit ang karaniwang pagkabahala ay nawala, napalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Ngayong gabi, matulog ka ng mahimbing, sabi ni Ramon. Hinaplos muli ang balikat ni Kian. Ang problema bukas na isipin. Dito, hindi pinababayaan ang mga matitinong tao. Nakatayo si Kian, tiningnan si Ramon na pinaandar ang motorsiklo at nawala sa mataong daloy ng tao sa dulo ng eskinita. Hindi siya umiyak, ngunit naramdaman niyang mainit ang kanyang mga mata. Naglakad siya sa sementadong sahig ng eskinita. Naramdaman niyang matatag ang kanyang mga paa sa lupa sa unang pagkakataon. Ang tunog ng lumang OPM mula sa radyo ng kung sino ay umalingaw-ngaw, kasama ang tunog ng sizzling ng huling pritong kanin. Halos 3 araw na ang lumipas, maingay pa rin ang Maynila, mainit at maalikabok. Ngunit nang umakyat siya sa makitid na hagdanan patungo sa silid, alam ni Kian na ang multo ng takot ay hindi na sila nahahabol. Hindi na niya kailangan pang maging mapagbantay sa bawat ingay. Isa lang siyang ama na umuuwi sa kanyang asawa at anak matapos ang mahabang araw
sa isang eskinita kung saan ang kabaitan ay ibinibigay ng banayad tulad ng hininga ng gabi. Sa madaling araw ng ika-4 na araw, 72 oras na ang lumipas mula nang bumaba ang pamilya ni Kian sa jet bridge sa Naiya na may dibdib na kumukurot sa takot. Nagsimula ang Maynila sa isang bagong araw na may tahimik na pagbabago. Ang sikat ng araw ay nagsimulang magkulay rosas sa mga bintana ng eskinita na nagtaboy sa mga multo ng gabing umuulan at nagdala ng hininga ng isang buhay na hindi kailanman humihinto. Sa loob ng maliit na silid, kumalat ang amoy ng mainit na pandesal na kakabili lang sa dulo ng eskinita, mabango at mainit. Nakaupo si Hana nang nakahalukip-kip sa kama. Hindi na mahigpit na yakap ang lumang teddy bear. Abalang-abala siya sa pulang lobo na bahagyang sumingaw na ngunit buong pagmamalaki pa ring nakalutang sa gitna ng silid. Maingat na pinirapiraso ni Soraya ang tinapay para sa kanyang anak. Lumuwag na ang kanyang mukha. Ang mga kulubot ng pagkabahala ay tila pinantay ng isang mahimbing na pagtulog na walang panaginip. Nakatayo si Kian sa tabi ng bintana, nakatingin sa eskinita na unti-unting nagiging abala. Nakita niya ang matandang babae na nagtitinda ng lugaw na nag-aayos ng kanyang paninda. Nakita niya ang grab driver noong isang araw na muling dumaan sa kanyang pamilyar na motorsiklo. Sila ay mga estranghero pa rin, namumuhay pa rin sa kanilang sariling buhay. Ngunit para kay Kian, hindi na sila potensyal na banta. Sila ang mga tao na, sa di sinasadya o sadyang paraan, ay nagtayo ng isang espiritual na tirahan para sa kanyang pamilya sa gitna ng bagyo ng kanilang kalooban. Kinuha ni Kian ang luma niyang notebook mula sa kanyang backpack. Sa unang pahina, puno ito ng mga numero, mga escape plans, at mga tala na puno ng pagkabahala tungkol sa kung ano ang gagawin kung matuklasan sila, kung maubos ang pera, kung kailangan nilang bumalik. Kinuha niya ang panulat at buong desisyong ginuhitan ng mahabang linya ang mga salitang iyon. Sa ibaba ng huling bakanteng espasyo ng pahina, sumulat siya ng isang salita lamang sa Persian. Nafas, hininga, tama, nakakahinga na sila muli. Isang normal na paghinga, walang putol-putol, walang amoy ng pulbura o mapait na lasa ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Hana, marahan niyang hinila ang manggas ng kanyang ama at pagkatapos ay tumingala sa kanyang boses ay mayroon pa ring bahid ng pagiging bata dahil sa kakaibang wika. Bumulong-bulong siya ng dalawang salita sa Filipino na kanina pa niya naririnig na inuulit-ulit ng mga matatanda sa eskinita. Salamat po. Sandaling huminto si Kian, pagkatapos ay ngumiti. Lumuhod siya at niyakap sina Hana at Soraya. Sa labas, patuloy pa rin ang ugong ng makina ng motorsiklo. Gumagalaw pa rin ang lungsod sa kanyang karaniwan at abalang ritmo. Ang hinaharap ay isa pa ring malabong landas sa unahan. Sila ay mga temporary resident pa rin na may I-visa na magtatapos pagkatapos ng 3 buwan at ang sako ng dolyar ay unti-unting mauubos. Ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi na nagpaparamdam kay Kian na nakakagapos dahil naintindihan niya na ang maikling panahon na lumipas ay nagbigay sa kanya ng isang ari-arian na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang alaala ng kabaitan ng mga estranghero, mga taong nagbigay sa kanila ng gamot sa lagnat sa gitna ng gabing umuulan, nagturo sa kanya kung paano gumastos ng pera, nagbigay kay Hana ng pulang lobo sa siwang ng bakal na pinto. Hindi nila binago ang kapalaran ng pamilya ni Kian, ngunit tinulungan nila ang kanyang pamilya na hindi bumagsak sa simula ng mga bagong araw. Magkahawak kamay ang tatlo, bumaba sila sa kahoy na hagdanan na umalingaw-ngaw. Binuksan ni Kian ang kahoy na pinto, lumakad diretso sa nagniningning na sikat ng araw at sa mataong daloy ng tao sa eskinita. Nakisama sila sa daloy ng mga tao, hindi na mga tumatakas na multo kundi mga taong nagsisimula ng maglakad. Sa mga araw sa Pilipinas, walang sino man ang nagbago sa buong buhay nila. Ngunit bawat estranghero na nakasalubong nila sa daan ay nagbigay ng isang kamay upang ang unang araw ng isang pagod na pamilya sa banyagang lupain ay hindi maging isang pagbagsak. Maingay pa rin ang Maynila, ngunit sa gitna ng ingay na iyon, natagpuan ni Kian ang isang ritmo ng kapayapaan.